his rod and staff. He leads the way down his righteous path. My cup runs over like a river wide, through shadows and trials I cannot hide. Goodness and mercy will follow me forever and always. Mapagpalang araw sa ating lahat. Welcome sa ating YouTube channel and sa ating Tagalog edition para sa mensahe ng ating Panginoon. Mayroon tayong magandang napili na mga subject sa pagkakataon na ito. Ito ay ang understanding natin sa Romans chapter 1 beginning verse 1 to 7. At dito ay may mga nilalaman na kung saan ay ipinapakilala niya ang kanyang sarili bilang sumulat papunta sa lugar ng mga mananampalataya sa Roma, and then about the gospel, about Jesus Christ, at tungkol naman sa mga mananampalataya. So ito yung discussion natin sa pagkakataon na ito, and then nawa ay tayo ay magkaroon ng magandang pangunawa, madagdagan ng ating karunungan sa mga aral at salita ng Diyos na nagbibigay kalakasan sa ating mga buhay. Let's roll na po ang inyong lingkod at bumabati sa inyo na nawa saan man kayo naroon sa pagkakataon na ito, kayo ay nasa mabuting kalagayan at pinagpala. So, tayo ngayon ay mag-aral ng salita ng Diyos. At kung handa na kayo, ay sa verse 1, sinasabi to Paul, a servant of Jesus Christ, called to be apostle and set apart for the gospel of God. So, maliwanag na si Paul ay nagpapatunay dito. Nakakatuwa o sabihin natin kapansin-pansin ang idea na kung saan ay sinabi niya agad ang kanyang title, Servant of Jesus Christ, lingkod ng Panginoong Jesus. Tinawag para maging apostol, to be an apostle. Ibig sabihin sinugo, pinadala, isang taong pinadala. So si Pablo ay isang apostle, apostle. And dito din dinidescribe din sa verse 1 na ito yung salitang set apart for the gospel. So malaki ang meaning nito sapagkat siya ay fully pledged. Siya ay isang fully pledged na manggagawa ng ating Panginoon, na kung saan ay siya ay nakatalaga, set apart, yung nakatalaga. So itong pagkatawag kay Pablo ay napaka-importante, na ibig sabihin kagaya ng mga naunang mga apostles ay si Pablo ang kanyang tatrabahuin, ang kanyang panawagan. So ito yung kahalaga ng panawagan. So may hindi tinawag, may mga tinawag, may nagpapanggap na tinawag, pero si Pablo ay definitely siya ay tinawag at may panawagan siya mula sa ating Panginoon. At kanya na itong ipinahayag sa verse 1 yung panawagan to. And later on, yung salitang apostle of Christ or set apart for the gospel, sapagkat later on may encounter niya sa kanyang pagmimisyon na may mga false apostle, may mga hindi mabuting apostol, ginagamit nila sa iba't ibang mga bagay aside from glorifying Christ. So yun ang isa sa mga magandang may intindihan natin pag natapos natin yung Romans and even yung mga letters ni Paul sa New Testament. So itong portion na ito ay pagpapakilala ng pagiging authentic, at the same time yung implication nito na later on kung magbanggit siya na there are those who are false apostles and false preachers na kung saan ginagamit ang ebanghelyo sa iba't ibang kadahilanan, hindi to glorify God. So let's move on doon sa verse 2.
Ang verse 2 ay nagsasabi ng ganito, the gospel, ito na yung introduction ng gospel. So kanina si Paul, ngayon ay yung gospel. The gospel he promised beforehand through his prophets in the Holy Scripture. So yung word na promise, bago pa man at sa pamamagitan ng mga propeta through his prophets. So good news, mabuting balita, may darating na mabuting balita. So pag maraming mga balita sa ating paligid, araw-araw may mga balita, pero itong universal na concept ng gospel or mabuting balita ay pinakamataas sa lahat ng balita dahil ang balitang ito ay hindi natatabunan ng iba't ibang balita. So ang mabuting balita or balita noong nakarang linggo natabunan na ng mga ilang mga linggo. And yung parang how do you know na yung last year na balita, na mga araw-araw na balita, wala na nakakaalala dahil natabunan na ng ngayong taon na mga balita. Okay, so ibang kakaiba itong balita na pinag-uusapan natin sapagkat ito yung balita na long-lasting ito dahil ito yung balitang inaantay ng sangkatauhan ng humanity dahil ang humanity ay mayroon malaking problema based on the Bible. Ang kanyang problema ay fallen nature siya o siya'y hindi nanatili sa kaningningan ng Diyos. Siya ay nahulog dahil sa pagpasok ng kasalanan at nangangailangan ng mabuting balita dahil ang buong sangkatauhan ay by nature ay nahulog sa kasamaan. Hindi siya nilikhang masama pero siya ay nahulog sa pagiging masama at nagmultiply ang kanyang kasamaan habang dumaraan ang maraming mga panahon. Ang kanyang kasamaan ay walang kapahingahan. At makikita rin natin yan even sa Book of Romans na itong pinag-uusapan about sin and about yung depravity ng tao, kawalan ng pag-asa at talagang wala ng kapag-asa na kahit ano ang gawin ng tao ay hindi niya na maibabalik yung kanyang kalalagayan dati na kung saan siya ay nasa kabanalan ng Diyos, nasa kaluwalhatian ng Diyos, nasa piling ng Diyos, nasa Garden of Eden. So yan ang kwento at hindi man tayo naroon, subalit sinasalaysay na ang tao before ay mayroon fellowship with God and then ini-enjoy niya ang creation ng God. It was a perfect created world ng God. But then wala tayo doon. The only proof na totoo yung nangyari na kung saan ay pumasok ang imperfection because as of now, hinahanap ng tao ang perfection, ang satisfaction at hinahanap niya kung sino siya talaga at gusto niyang ma-achieve yung tagumpay o magsasatisfy sa kanya and yan ay naging isang bigong pangarap sapagkat ang tao maging kumbaga sa ating pagpapaliwanag ay sabihin ng successful economically successful siya sa kanyang academics nakaipon siya ng maraming pera pero may problema sapagkat yung kanyang buhay na taglay ay may pagtatapos and then bandang huli yung lahat ng kanyang pinaghirapan ay kanya rin lang maiiwan. So ganun ang buhay. But then kakaiba naman yung pangako ng Savior ng ating Panginoon na hindi nagtatapos ang buhay sa piling niya sapagkat mayroon buhay na walang hanggan. So mahabang-mahaba at yung eternal life. Okay, so yun ngayon ang design ng God. Nung pumasok ang kasalanan ay nagtapos ang disenyo ng Panginoon na inumpisahan sa Garden of Eden
And dahil doon, nangangailangan ng rescuer, tagapagligtas, at yun na ang tinatawag na good news. So much on that na kung saan ay tumagal tayo sa good news. Pero ang mga propeta nagsasalaysay, nangangaral na sila darating. So ang mga propetang ito ay nakakaunawa din, pero yung kaganapan ng kaunawaan ay dumating ito sa panahon na kung saan ay ang Panginoong Hesus mismo, the beloved Son of the Father, ay nag-alay ng kanyang buhay bilang bahagi ng salitang mabuting balita. So, napaka-dramatic, punong-puno ng istorya ang good news na ito, mabuting balita. Okay, mabuting balita kasi sa mga biktima ng kasalanan, mayroon ng pag-asa. Yun lang yun, okay? So, maintindihan natin. So, dahil dyan ay lipat tayo sa verse 3 regarding the Son. Sabi doon, ito na yung introduction. So, Paul and the Gospel and the Son. So, ano daw si Son? Ano daw yung anak ng Diyos? Regarding His Son who as to His earthly life, so may binabanggit na earthly life, was a descendant of David. So pagka nababasa natin to, kayong mga nakikinig, pag nababasa natin na bakit kailangan pang sabihin na earthly life, bakit sabihin pa na siya ay descendant of David, nasa linya, nasa lahi ni David, ang dami namang lahi that time. Bakit ganun? Sapagkat ang lahat ng ito ay may bearing ito sa pagiging authentic ng Savior, na kung saan ay ang kanyang pagiging authentic ay hindi siya produce ng isang matalinong writers lang na nag-compose ng ang tawag nito nung script, sa movie may script yan, sa nobela may script yan, di ba? And then siya ay above sa lahat ng talino na ito, kasi pwedeng sabihin na itong sinasabi ni Pablo ay bahagi lang ng skills niya para sumulat at magsalaysay ng kwento tungkol sa buhay niya at buhay ng Panginoong Hesus, pero ang lahat pa lang ito ay hindi totoo. Ngayon, kung sabihin ni David descendant of David, and then ibig sabihin that can be confirmed or traced or validated. And then pag sinabi naman his earthly life, that also can be validated. Ano ang validation validation nito? Okay, may nagkamali tayo ng word. Dahil po ay ang idea ng para ma-validate ang mga bagay na ito, sapagkat kiniklaim ng Savior ni Jesus Christ na ang kanyang origination ay sa langit. He came from His Father. Doon sa eternal domain and level ay galing siya doon, and then nagkatawang tao. So ang hirap ng claim na yon. And then pag sinabing earthly life, it means na mayroon siyang hindi earthly life. So siya lang ang may taglay nito na earthly life. Kasi before he existed as a human being, his existence is in heaven, which is yung spiritual level niya. Okay? So ngayon, kung hindi ma-validate, hindi kayang i-authenticate yung Jesus na pinipresent ni Paul, dahil wala na yung linya niya ay hindi tugma, dahil pag trace that time or even now, lalabas fake Jesus ito siya. Kasi sinasabi ng mga propeta na naunang nagsulat na hindi naman nakilala ni Pablo na ang Mesiyas ay manggagaling sa ganito at ang linya niya ay sa linya ni Haring David. So hindi siya outside Israel, hindi siya non-Jew, kundi siya ay purong Hudyo, and then siya ang inaantay na Mesiyas na kung saan pinangako in the past, and then ito na nung dumating na, kaya siyang isuriin, i-validate kung ito na nga ba, baka naman ito ay fake. So yun po ay sa aking pagbibigay ng pag-i-expound ng usapin tungkol sa descendant of David. Kaya even Jesus and even the early writers or even in the gospel, Matthew, Luke, and John,
May portion dyan na yung isang writer, I don't know kung silang tatlo yung nagsulat na kung saan ay kinikredit nila. Pero mayroon dyan lineage na kung saan sinasalita kung saan nagmula ang Mesiyas. Okay? So, even sa Book of Matthew, yung sa umpisa pa lang, ay ang aking remember ay mayroon doon yung the son of David, sa ganyan. So, may paglalahad ng mga lahi o mga ninuno na pinanggalingan ng tagapagligtas. Okay, so at least nagkaroon kayo ng idea sa bagay na ito. And turning verse 4 of Romans chapter 1, and who through the Spirit, hindi natin ang ating PowerPoint, and through the Spirit of holiness was appointed the Son of God in the power of His resurrection from the dead, Jesus Christ our Lord. Okay, verse 4, ano yung pagkaunawa natin dito? Nasa pamamagitan, who through, tinutukoy na si Jesus, kung saan sa pamamagitan ng Espiritu ng Kabanalan ay itinalaga, hinirang na anak ng Diyos sa kapangyarihan in power. Okay, Son of God in power by His resurrection from the dead. So, pag siya'y hinirang na Son of God, so before siyang naghandog ng buhay and after siyang nagkaroon ng resurrection, siya ay appointed Son of God na. Okay, Son of God from His resurrection from the dead, Jesus Christ our Lord. So may pinapakita dyan na ang lahat ng ito involve ang Holy Spirit ng kanyang ministry sa lupa, at even yung pag-raise niya from the grave, it was by the Spirit of God and the power of God, the reason why He was resurrected from the grave. And yung subject ng resurrection ay malaking usapin sa panahon ni Pablo. And even now, pinag-uusapan kung siya ba'y nag-resurrect o ito ba ay hindi nabuhay na muli. Nagkaroon ba ng event na ganito? Pwede ba mabuhay ang mga patay? Even sa ngayon, malaking usapin ang bagay na ito. Okay? So, yan ang isang pagkakataon na kung saan ay napakagandang pag-usapan. Wala tayo ng kaunti. Okay, so sa mga nag-aalinlangan, sa mga hindi naniniwala sa resurrection of the dead, isa siya sa mga nag-iisa siya sa mga mangangaral na nag-claim na ang isang patay ay bubuhayin ng Diyos. Siya ang nangako na tayo na mananampalataya ay bubuhayin mula sa mga patay. At itong bagay ito ay sabihin natin, hindi kayang i-prove ng science, marahil, mahirap, walang testing sa bagay na ito. Pwedeng nare-revive ang isang patay, pero yung totally clinically dead na kung saan ay matagal na, kagaya ng mga nauna nating mga magulang, ay wala na sila. But then, ang promise ay kung sila ay nasa biyaya ng Panginoon at tumanggap ng kaligtasan o ililigtas ng Diyos, kahit sila ay matagal na, imagine mo, mga hindi natin kakilala ay mabubuhay muli. Praise God, diba? And then, kung si Jesus ay hindi nabuhay, isa sa mga contention ni Paul ay neither us or we also will have that resurrection, kasi hindi naman pala totoo ang resurrection. Pero kung si Jesus mismo ay binuhay ng Ama mula sa kanyang kamatayan, physical na kamatayan, ay isang palatandaan na kaya rin tayong buhayin at isang assurance na mayroon din tayong resurrection na mangyayari, at tapat ang pangako na may pagkabuhay ng mga patay. Napakaganda pong bagay at napakaganda, at regarding po sa physical death na sinasabi pagtatapos ng ating buhay, ay napakalungkot kadalasan ng karanasan nating lahat na kapag may isang mahal
at malapit kaibigan, kahit nga kaibigan lang o malapit na kaibigan, na lulungkot, tinatamaan tayo ng lungkot. At lalo pa siyempre kung kaanak natin o kapamilya natin, talagang yung pagtama ng lungkot, dahil part ng bilang human yung nalulungkot tayo dahil doon sa mga pagpanaw, and dahil doon sa plus yung mga alaala, kasi dahil human being tayo, ganun tayo magbigay ng pakahulugan. Yan ay pakahulugan na iniis natin, buti pa nung nabubuhay siya, ganyan. So marami tayong mga memories na nalulungkot tayo kapag nagtatapos. Ang gusto ko lang i-point out dito ay yung idea na bagay na malungkot ay pwedeng maging masaya dahil dito sa pangako ng resurrection ng Diyos Ama sa atin through Jesus Christ. Kaya at the end of the day, kapag tayo ay lubos ng nananalig sa resurrection and yung salvation na bigay ng Diyos, ay hindi na tayo lubos na malulungkot kapag tayo ay sabihin natin na may nawawala o nawala, sapagkat magkikita-kita naman at mayroon naman pag-uumpisang muli na kung saan ay mayroon pagbuhay na maguli ng mga namatay. And imagine that, yung araw na yun, yung araw na yun na makikita mo yung mga malalapit sa puso mo, makakalimutan mo marahil I'm sure makakalimutan mo lahat ng hirap na dinanas natin sa buhay na ito. Kaya napakalaking good news talaga, na gusto natin imaginein naman kahit di natin nakikita, pero pwede natin imaginein ayon sa kinikwento ng Biblia na totoo na yung araw na yon makikita mo yung mga mahal mo sa buhay sa ibang kakaibang dimension, sapagkat kung ngayon tayo magkikita sa dimension ng bilang human being tayo, siyempre dito imperfect ito, yung isip natin imperfect, and then I would like to say na siyempre may isip po pati kamalian nila, pero siyempre pag nandun ka sa dimension ng heavenly place na kung saan ay place of perfection, apart from this imperfect world, siyempre doon sa perfect world na kung saan ay nandoon ang presence ng God, doon hindi I'm sure na hindi available doon yung mga pangit na karanasan. I'm sure na doon ay tinanggal na ng Diyos yung ating mga pangit na experiences. Okay? Kundi iba siguro ang tingin natin that time sa mga pangit na experience na yun, or I don't know kung naka-record pa yun at maalala natin yun, or totally because do sa overwhelming presence ng God, ang lahat ng yun ay lubos ng makakalimutan, and we have maybe the power to forget yung mga experience na hindi natin gusto. And dahil parang delete lang, di ba? Sa computer mo, you have the power to delete anything, and then nandoon yan nung hindi mo pa dinelete. Pag dinelete mo na, ay hindi mo na mababawing muli. So siguro naman doon sa perfect world na yon ay mayroon din ganon na you can choose to delete yung lahat ng pangit na mga bagay, because anyway wala naman ng reason para balikan pa ang mga bagay nito, because doon sa kabilang buhay ay mayroon na rin sigurong set agenda na kung saan ay wala nang saysay yung nakalipas natin, maliban yung ginawang yung kwento ng pagliligtas sa atin, at yung kwento na kung saan tayo minahal ng Diyos. So it's all about love. Okay, praise God, it's all about love. Wala nang hate, wala na. So hindi na welcome yun doon. And so much on that, kung minsan as a believer, pwede tayo talaga na magkaroon din ng pangunawa sa sinasabi ng Panginoon, dahil at one point sinabi ng Biblia na He will wipe away the tears from our eyes. So sa pagdating doon, papahirin niya ang mga luha sa ating mga mata. So I don't know kung bakit umiiyak at may pagluha, siguro luha ng kagalakan o luha ng
yes, panghihinayang siguro dahil maraming mga hindi sumampalataya na nating mga kakilala at mahal sa buhay, at ngayon ay nalulungkot tayo, pero at the time si Lord ang magko-comfort sa atin. I'm sure siya, kasi sinabi niya na papahirin niya ang ating mga luha sa Book of Revelation. Anyway, na-excite ako doon sa portion na ito ng ating binabasa. And in turning to verse 5, and through Him, ito na yung atin about who we are as believers. Through Him we receive grace and apostleship to call all the Gentiles to the obedience that come from faith from His name's sake. Alang-alang sa Kanyang pangalan, para sa Kanyang pangalan, we, sabi ng ganyan, tayo na mga tumanggap ng grasya, we receive grace. So ang grace dito ay ito yung grace of forgiveness. Ito yung grace na motivated by love and mercy. Okay, hindi ito yung grasya na ay nagkaroon ng grasya kasi may nagawang mabuti. Ito parang reward na grace, di ba? Parang nire-reward ka sa iyong mabuting mga gawa. Mayroon din ganyan sa Bible na gagantihan ng Panginoon. Yun din ay grace, kasi pag sinabing grace, ito ay libre. Walang kabayaran, okay? Walang kapalit. And then, yung grace to become an apostle, meaning na pag nasuguin ka, isang grasya yan, and then along with the gifts na nandoon bilang apostles. And pinapaliwanag niya yung kanyang katalagahan bilang isang sinugo, okay, pinadala. Ang sabi doon, para tawagin ang mga hintil. Itong word na Gentiles o hintil sa Tagalog, ito ay napakalaking subject din ito, sapagkat ang mga hintil ay sila'y outside the covenant of God. Nasa labas sila ng covenant ng Panginoon. At ang ibig sabihin ng mga walang covenant, walang kasunduan ang Diyos sa kanila, kaya wala silang pag-asa. So ayon sa history, ang bansang Israel lang, ang mga Hudyo lang ang may covenant with God. And that was for how many hundreds of years na ganyan, mula pa sa time ni Moses, na kung saan doon sa wilderness, na kung saan sila ay tumanggap ng kasunduan because God made a covenant with the people of Israel. So yung mga walang covenant ay considered as non-covenant nation, walang kasunduan, and then outside the covenant, it means na ikaw ay separated, ikaw ay wala sa biyaya ng Panginoon. So yun ay pagpili ng Diyos na ginawa niya, and then ibig sabihin pinagpala yung may covenant, and then kinaiinggitan yung may covenant. Yun ang pinaka-istorya na nakakainggit yung may covenant with, of course, dahil ang Diyos kumikilos sa gitna ng kanyang bayan na may covenant sa kanya, covenant of peace, protection, and everything, and blessing. And ngayon naging malaking good news, sapagkat ang covenant na ito ay na-extend ngayon dahil pagdating ng ating Panginoong Jesus, doon sa mga hindi nakakaintindi ng istorya ng pagliligtas at yung implication ng ating lahi na kinalalagyan. So tayo hindi mga Hudyo, karamihan sa atin hindi Hudyo. Ang Hudyo lang ay ang mga legitimate na Jew na kung saan ay nakatira sa Israel. And din ibig sabihin ngayon, sa pamamagitan naman ni Jesus Christ, kung sumampalataya ka sa Kanya, ikaw na ngayon ay nagiging isang bayan ng Diyos dahil kay Kristo Jesus. So not by birth, an affiliation to the Jews, but you become a covenant people of God by the virtue of the Savior Jesus Christ. Kung hindi pa siya dumating, nasa labas pa rin tayo ng kasunduan. Hintil pa rin tayo. Mayroon hindi magandang kahulugan. Pag sinabing Gentile, meaning to say na yan ay heathen nation and people. Kinamumuhian ng Diyos. Wala silang kaugnayan sa Diyos. Hindi nila kilala ang Diyos. Well,
the time na ang gospel ay pinoproclaim na ng mga disciple, ang panawagan ay lahat ng mga walang kasunduan ay lumapit na at makipag-isa sa Panginoong Jesus sapagkat sila ay na magiging bayan na, niyayakap na, wini-welcome na into one family. Okay, into one family. And even dito sa Book of Romans, dito rin sinasabi na there will be no more Greek and Jews and Gentile and poor and slave, but we will become one family and yes, one community. Iyon ay break ngayon yung matagal ng barrier, okay, na kung saan ay namamagitan between nations and people, because in Christ we are all one. Okay, lahat tayo loved by God, saved by God, and children of God. There is no now distinction. At isa na lamang ang katawagan, mga anak ng Diyos. So kita po natin yung implication nitong Romans 5 na ito, na napakaganda. At tumungo tayo sa verse 6 at dalawang verse na lamang ito. And you also, so parang karugtong lang yung pinag-uusapan, you also, so sinabi niya yung kanya, apostle to the Gentiles in verse 5, and ngayon sinabi niya ngayon, kayo, sabi niya ganyan, and you also among those Gentiles who are called to belong to Jesus Christ. Ang ganda ng balita na yun, na paano ako, wala akong Diyos, and then yung mga magulang ko ay sumasamba sa Diyos-Diyusan, maraming Diyos-Diyusan, pero kayo sinasabi nyo na kayo lang ang may tunay na Diyos. That was the issue during that time sa paligid ng mga Hudyo, na kung saan ayun, nagmamalaki ang mga Hudyo na kayo wala kayong Diyos, walang kasunduan sa inyong Diyos, and then kayo ay hindi sumasamba sa tunay na Diyos. But this time, sinasabi ni Pablo, kayo among those who are Gentiles, ay kayo din ay tinawag. So yung word na tawag na yun, kailangan marinig. So ang pagtawag ay through the gospel. Okay, so yan ang isyong na-solve. Kasi paano ako? Di ba? So do you want to hear the gospel? Anong gospel? Di ba? Parang ganun lang ang simpleng usapan. Sa isang practical na usapan na ako'y Hudyo, and then paano ko tatawagin ng Diyos? Well, hear the gospel, okay? And then paano talaga malalaman na ako'y tumugon at tinatawag ng Diyos? Pakinggan mo nga ang ebanghelyo at para matawag ka at matanggap ka doon sa salvation na yun. Well, receive Jesus Christ, aminin mo na ikaw ay mga nagkasala based on law, based on scripture, yung precepts ng God, mga kaaral ng Diyos, i-compare mo yung buhay mo doon, at even doon sa 10 Commandments lang, malalaglag na ang tao at hindi na makakapasa sa pamantayan ng Diyos. Kaya, okay, so ano nga aminin ko? Ayun, 10 Commandments. Anong aminin ko? Well, yung mga inaaral ng Panginoon, even sa mga letters ni Paul, punong-puno ng mga aral. And yun ang kabuuan ng Ebanghelyo, na nakasentro sa kay Kristo, nakasentro sa pagliligtas, at nakasentro doon sa forgiveness na yun. Okay, so ngayon, kayo ay para maging kabilang kay Kristo. And then yung last one, to all in Rome who are loved by God and called by His holy people, are called to be His holy people, mga tinatawag na banal. Ang translation nito sa isang translation sa holy saints, mga banal o santo. So santo, itong bagay nito ay usapin din to na hindi ka naman santo. Ang santo ay yung pinoproclaim ng religion na santo. Well, pwede rin yun i-declare na santo kung yun ang paniniwala. Pero ang Biblia mayroon siyang pagdideklara na ang nakipag-isa kay Kristo ay isang banal, nagiging banal. So itong kalagayan ng pagiging banal, huwag kayong makukonfuse dito, kasi kung ikaw ay ngayon nagbalik loob at kumilala at give up mo na yung iyong pamumuhay na makasalanan at sinabi mo na enough is enough, I want to receive Jesus Christ and I know that I am a sinner, I am now convinced and I will receive Jesus Christ. And then ang mangyayari ay tatanggapin mo si Jesus Christ talaga sa puso mo dahil yun ang gusto mo. Then anong gagawin sa iyo ng Diyos?
Anong gagawin ko sa iyo, di ba? Wala akong magagawa sa iyo kundi encourage lang kita. Pero anong gagawin naman ng Diyos? Well, ang gagawin ng Diyos ayon sa sinabi ng salita ng Diyos, ikaw ay patatawarin sa grasya dahil sa biyaya at grasya ng Diyos habang niya sa iyo ay mapapatawad ka talaga. At kapag napatawad ka, inaalis pa niya yung kasalanan mo. Tinatanggal. At dahil doon ay darating sa iyo ang Panginoong Hesus. Siya na ngayon ang magmamay-ari sa iyo. Siya na ngayon ang Panginoon mo. Ikaw ay bibihisan niya ng panibagong anyo. Ikaw ay magiging son of God or child of God or daughter of God. Kasi nga, nagsisi ka. So ngayon, dahil doon, si Lord ang magpapabanal sa iyo sa pamamagitan ng kanyang biyaya na ito'y hindi nakikita. Pero ang sabi ng Biblia, pinatatawad ang mga makasalanan at hindi niya na nire-remember o inaalala ang kasalanan. So totally, kumbaga brand new ka sa harapan ng ating Panginoon. Kaya pwede nating masabi na, well, kung napatawad ako ngayon, hindi napaka-brand new ko, wala nang kasalanan kasi pinatawad ako ng Diyos. And then yung holiness na yun, yung panibagong pagsilang na yun, yung rebirth kung sasabi, yung pag-born anew ay nangyayari. Ikaw ngayon ay isisilang into the kingdom of God at ikaw ay binibigyan ng katawagan o yung titulo bilang anak ng Diyos. Dati kaaway ng Diyos, ngayon ay anak ng Diyos. Okay, so dahil dyan, ay dahil namamagitan sa iyo si Jesus. Mahalaga ito. So, may tagapamagitan ka saan? Sa Ama. Ay hindi ako, kundi ang Panginoong Jesus ay nagiging tagapamagitan siya habang tayo'y buhay hanggat hindi pa siya bumabalik. He is our mediator. Sinasabi yan ng Book of Hebrew na there is only one mediator between man and God and man, and that is Jesus Christ. So bakit tayo kailangan may mediator? Because He function as a priest ngayon. He function as a savior and a mediator. Nung nagpunta siya dito, mediator siya. Nung umalis siya, mediator pa rin siya. Pero bakit, ang tanong hanggang ngayon, siya ang magmi-mediate? Well, kung ikaw ay sinave ni Lord, kung sino nagligtas sa'yo, yun ang may-ari sa'yo. Kasi yung pagliligtas ay mayroon isa pang katumbas na salita ng pagtubos, redemption. Redeem. So, sabihin, nakasanla ni redeem. Nakasanla saan? Sa kasalanan. Alipin ng kasalanan and then under sin and then pinalaya sa sin dahil si Jesus ang nagbayad ng kasalanan mo kasi ang nakasulat sa banal na kasulatan, nababayaran ang kasalanan sa pamamagitan ng kamatayan. Enable for you to pay your sin, dying or you should die and pay the price for your sin. So the wages, ang kabayaran ng kasalanan, sabi ng scripture, the wages of sin is death. Ang nangyari, sabi ni Lord, ako na ang mamamatay on your behalf because this is the plan of God. Nang sa ganun, kayo'y hindi na mamamatay. So ang tinutukoy doon na hindi na mamamatay, hindi yung physical life. Kasi hindi na kailangan, hindi na pwedeng magtuloy-tuloy yan dahil imperfect yan physical natin, di ba? Pero ang hindi mamamatay ay yung kamatayang spiritual, na ang meaning naman pag yun ang pinag-uusapan, pag sinabing death, okay, spiritual death, ang katumbas naman na kahulugan noon ay ang salitang separation. Kasi ang ibig sabihin ng kamatayan, yung pagka-separate from God for all eternity. So, ayaw ng Lord na yung second death. So, may first death, physical. Second death, yung separation from the presence of God. So, ayaw ng Panginoon na doon ay magkaroon tayo ng spiritual death or separation from God. Kaya tinubos niya, redeem. Tinubos niya tayo roon. Kung tayo ay magpapatuloy, mayroon eternal salvation. So, mayroon first yung ating salvation from sin and then yung eternal salvation na mangyayari. Kaya ngayon ay napakahalaga na makita na natin yon, na tayo ay
tayo ay mga taong pinabanal. Okay, pinabanal. So doon tayo nag-umpisa na holy people of God, and because of that, kasi mayroon tayong mediator. At yung mediator na yun ang nag-redeem sa atin. Tinubos tayo. Kung sinong tumubos sa'yo, yun ang may-ari sa'yo. So you belong to Jesus Christ who redeemed you and I from sin and the penalty of sin. Okay, so ngayon, kung pag-aari ka ng Lord, maaari bang pag-aari ka na ikaw ay hindi na pababanalin? Okay, so may ganyan po na idea na napakagandang pag-uusapan. Kaya ngayon, ang totoo, ikaw ay hindi basta-basta. Ikaw ay called by God and holy people of God, banal na mga tao sa Diyos. You belong to God, I belong to God. So, yun yung title ngayon na hindi natin naiintindihan before, maliban na lang na pag-usapan natin yung nakasulat. So, ito yung nakasulat. So, it's either you belong to the Word or you belong to God. And if you belong to God, you become a holy people of God. And if you belong to Jesus Christ, you are now part of the Church of Jesus Christ. Okay? And sa panghuli, grace and peace to you from Jesus, from God of our Father, and from our Lord Jesus Christ. Ayan. Diyan nagtatapos ang ating pagbabahagi na ng salita ng Diyos. I hope na intindihan nyo Romans chapter 1 beginning 1 to 7. And next time, pakinggan nyo muli ang susunod natin na paghahayag, yung idea naman ng chapter 1 pa rin tayo, and then most likely ay from verse 8 tayo mag-uumpisa, at napakaganda na tayo ay nagkakatulungan. Parang tulong lang po ito na magkaintindihan tayo yung nababasa natin. And then, so on my part, I will expand the scripture or those verses in the Bible, at on your part naman, because gusto nyo matuto kayo, and then ako ay nagsisilbi lang na parang instrument lang para lang makita ninyo yung perspective ng inyong binabasa, dahil kayo gusto ninyong matuto, lumalim, magkaroon ng yung perspective ng iba naman kung paano niya inuunawa. So on my part, yun po ang ating ginagampanan. Kaya sa inyo lahat, pagpalain kayo ng ating Panginoon, at nawa ay malubos ang inyong pananampalataya, at mawala yung pag-aalinlangan ninyo, at makita ninyo yung inyong kalalagayan, yung inyong titulo. Okay, kung sino kayo, nang sa ganon, sa mga dinadaanan natin din na mga unos at mga pagsubok, ay hindi tayo mawalan ng pag-asa, sapagkat ang salita ng Diyos ay nagsasabi sa atin kung ano ang ating kalagayan. And I hope na yung encouragement from the scripture ay is maging enough siyang fuel para tayo ay ma-push into yung paggawa pa rin, at pananampalataya pa rin. And ibig sabihin na yung ating visions in life ay lumalaki, tumitibay, dahil ito ay, ang pinanggagalingan nito ay solid foundation, which is yung spiritual standing natin sa Lord, at yung mga principles na kung saan tinuturo sa atin ng Panginoon na atin siyang sa tutungtungan, at atin siyang i-a-apply sa buhay. Okay po, short prayer sa inyong lahat. Lord, pagpalain mo, i-bless mo ang aming bansa, i-bless mo ang aming mga tahanan, i-bless mo ang aming mga mahal sa buhay, i-bless mo ang aming araw-araw na ginagawa, at sa pagkakataon na hindi namin kaya, Panginoon, umaasa kami na ang kamay mo ay naroon, dahil naniniwala kami, nagtitiwala kami na kailanman ang iyong mga anak ay hindi mo pababayaan. Ikaw ang aming Diyos, ikaw ang aming tagapagligtas, ikaw ang aming shepherd ng aming kaluluwa. In Jesus Christ's name we pray. Amen. Sa inyong lahat, maraming salamat po, at mag-comment kayo. Flow steady in this holy space. Even negative, My cup runs over like a river wide, through shadows and trials I cannot hide. Goodness and mercy will follow
Beside still waters, He calms my storm. A light in the dark keeps my spirit warm. No fear can shake with His rod and staff. He leads the way down His righteous path. My cup runs over like a